Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mike. Taong 1977, Almagro, Samar. Mahigit 5 dekada nang nakakaraan magmula noong nagpasya ang pamilya ni Mike na tumira sa lugar ng Almagro sa Samar. Isa itong maliit na isla kung saan mangilan-ngilan lamang ang mga taong nakatira. Ayon sa kanya, na noong bata pa siya, bilang lang sa mga palad niya ang kanilang mga kakilala. Napakalayo rin ang sitwasyon nito kung ikukumpara mo sa mga kabayanan dahil na rin sa matinding kahirapan at kawalan nila ng kapasidad na makakuha ng mga produktong pawang makikita lamang sa mga malalaking bayan. Kalimitan ito ang nagiging problema nila Mike, kaya naman sa abot ng makakaya nila, naghahanap sila ng paraan kung papaano ito mapapalitan. Ang kaso lang, napakahirap nitong gawin, gawa ng yung ilang mga kagamitang gusto nilang kopyahin, nangangailangan ng mga malalaking uri ng makinarya. Dahil dito, kung kaya't hirap na silang umusad sa mga ginagawa nila. At sa paglipas ng panahon, dahil sa labis na kasalatan sa buhay, natutunan nilang makontento sa kung ano ang meron sila. Ayon sa kanya, na kahit nakatira sila sa isla, hindi lahat biniyayaan na magkaroon ng mga bangkang may makina. Madalas itong nagiging problema nila, lalo na pagdating sa mga usaping paghahanap buhay sa karagatan. Bagay na naging rason na rin ng karamihan kung bakit hindi sila gaanong nakakatawid sa mga kabilang ibayo ng lupain. Kung suswertihin, malakas na sa kanila ang 2 beses sa isang taon. At nagaganap lamang ito kapag panahon ng pista o hindi naman kaya'y mga nagpapatawag ng mga kadugo mula sa mga lugar na pupuntahan nila. Ganon at ganon lang palagi ang nagiging sitwasyon kung kaya't imbis na mangarap pa, pinipili na lamang nilang kaharapin ang realidad ng buhay. At sa edad niya noong 17 anyos, kahit hindi nakaranas ng pag-aaral, naging matuwid siya sa lahat ng kanyang desisyon. Iginalang niya ang kanyang mga magulang at higit sa lahat, naging mabuti ang pakikitungo niya sa kapwa-tao niya, patunay na hindi kailangan ng kaalaman sa paaralan para makapaghubog ng magandang pag-uugali sa kalooban. At dahil sa ganun niyang pag-iisip, marami siyang naging kaibigan na hamak na mas matanda sa kanya. Natutuwa kasi ang mga ito kapag kausap siya, gawa ng lahat ng bagay na pinagsasasabi niya, merong kabuluhan at mapagkukunan mo ng aral. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, meron pa rin siyang nakakalaban. Hindi niya mawari kung bakit ito nangyayari, subalit naniniwala siya na likas na sa dugo ng tao ang pagkakaroon ng inggit sa mga kapwa nilang may mas mataas na estado na sa buhay. Sa halip naman na problemahin niya ito, mas pinipili niyang hayaan na lamang ang mga ganoong uri ng tao. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang pagiging kampante ay meron din palang masamang maidudulot sa sarili. Ayon kay Mike, nagsimula ang lahat ng kanyang istorya sa isang kababata niyang nagpapakalat ng masasamang balita ukol sa kanya. Wala naman siyang ginawa roong masama, pero pakiramdam niya, galit na galit ito sa kanya. At kapag nagkikita silang dalawa, palagi itong umiiwas na parang meron siyang nakakahawang karamdaman. Makailang beses na rin niyang sinubukang komprontahin ang kababata niya, kaso lang hindi ito naging matagumpay. Yung mga argumento kasi nila, literal na magkalaban sa isa't isa, kaya sa bandang huli, wala rin silang napagkasunduan. At imbis na magkaayos silang dalawa, tila bang mas lumala pa ang sitwasyon nila. Magmula noon, iniwasan na ito ni Mike alinsunod sa abiso ng tatay niya. Ni pagtingin di na rin niya ito tinitingnan, subalit habang tumatagal,
meron siyang napapansing kakaiba sa kanyang kababata. Kapag hapon, madalas itong nakaupo sa dalampasigan, tulalang nagmamasid sa kanilang tahanan. Kung hindi nyo kasi na itatanong pinuno, yung bahay nila, nasa harapan lang ng dalampasigan, kaya kapag dumungaw ka sa bintana, agad mong makikita ang mga taga-baryong nakatambay sa lugar. At sa tagal niyang dumudungaw dito hapon-hapon, ni minsan hindi niya nakita ang taong yon. Dahil dito nagtaka siya, kasi alam niya na hindi ito pupunta sa ganoong lugar kung walang pakay o pinagmamasdan. At ang ikinakabahala niya pa noon sa lahat ay yung posibilidad na baka sila ang minamanmanan nito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na humanap ng pagkakataon para ito ay kumprontahin. Alam niya sa pamamagitan nito, malalaman niya ang rason ng kanyang kababata kung bakit ito hapon-hapon pumupunta sa lugar na malapit sa kanilang bahay. Isang hapon, pagkatapos nilang mag-ayos ng lambat, sinenyasan siya ng kanyang kapatid tungkol sa kababata niyang ilang araw nang nagmamasid. Base sa sinabi nito, nakaupo ito sa malaking tipak ng bato habang pasimpleng nakatitig sa kanilang pamamahay. Dagdag pa nito na kararating pa lamang nito kung kaya't wala itong magiging rason para umalis kaagad. Nang marinig naman ni Mike ang sinabi ng kanyang kapatid, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang ama para gawin ang mga naiisip niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Mike, paulit-ulit ko nang pinapaalala sa'yo. Lumayo ka sa gulo. Wala namang ginagawa ang taong yan, kaya mas maganda siguro na wag mo na lang din siyang pansinin. Malay mo, meron lang siyang tinitingnang maganda at kakaiba sa lugar na yan. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na rito at tapusin mo ang trabaho mo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, nagpumilit pa rin siya na gawin ang kanyang gusto. Alam niyang labag ito sa batas ng kanyang ama, pero alang-alang sa kapanatagan ng kanyang sarili, pinili niyang sundin ang kanyang nais. Huwag ho kayo mag-alala, tay. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak o ikakasira ng ating pamilya. Kakausapin ko lang naman siya at tatanungin kung bakit siya palaging nakaharap sa bahay natin. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Dahil sa kanyang sinabi, hindi na rin yun umimik. Mas pinili nitong ipagpatuloy ang kasalukuyan nitong ginagawa kaysa makipag-argumento sa kanya. Nang mapansin niya ang naging kilos nito, tahimik na siyang naglakad papalayo. Alam niya kasi na pinahintulutan na siya ng kanyang ama, kaya naman naging panatag siyang umalis. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasama ang kanyang kapatid, narating nila ang dalampasigan kung saan yon nakaupo. Pagsilay naman ito sa kanya, dahan-dahan naman itong ibinaling sa ibang lugar ang paningin nito. Napansin din niyang hindi yun umiimik, ni nagbabalak na umalis bago pa man siya makalapit. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol sa bagay na yon, dito niya na sinulit ang kanyang pagtanong. Paulit-ulit niyang kinumpronta ang lalaki ukol sa rason ng pagtambay nito dito at kung ano ang kailangan nito sa kanilang pamilya. Ang kaso lang, nang marinig nito ang mga sinabi niya, hindi ito gaanong umimik. Nanatili lang itong nakatitig sa kawalan na parabang may malalim itong iniisip. Hindi nagtagal. Nang hindi na niya maatim ang ginagawa ng kababata niya, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan nito habang nagsasalita. Kung ano-ano na rin ang kanyang sinasabi, dala na rin ng matinding panggigigil buhat sa pagiging balasubas nito sa kanya. Ngunit paghawak niya sa balikat nito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pag-angil nito. Bagaman wala siyang narinig na tinig, ramdam niya na parang nanginginig ang buo nitong katawan.
Maya-maya pa, unti-unti itong sumilay sa kanya na may namumulang mga mata at nagkukulay lilang bunganga. "Huwag mo akong hawakan!" Pagkasambit nito ng mga kataga, agad siyang napabitaw dala ng pagkagulat. Sa sobrang pagkatarantanga niya noong mga sandaling yon, muntik pa siyang mahulog sa bato kung saan siya naroon. Mabuti na lang, nabawi niya ang kanyang balanse, kaya hindi siya tuluyang natisod papaibaba nito. Subalit, dahil sa pansamantalang pagbaling dito ng kanyang atensyon, hindi niya napansin ang sumunod na kilos ng kababata niya. Pagbaling niya ng tingin dito, nagulat na lamang siya nang masipat niya itong nakatayo sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Maya't maya na rin ang paglabas ng mga pangil nito, na animoy gustong-gusto na siya nitong sakmalin. Dala naman ang kanyang pagkagulat, hindi na siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man ito marinig ang kanyang pagtawag, dito na siya nasakmal sa balikat ng kababata niya. Nagpagulong-gulong sila pababa ng bato, kaya nang malapitan siya ng kapatid niya, nakatakas na ito. Ayon sa kanyang kapatid, na noong natagpuan siya nitong nakabulagta, hindi maganda ang kanyang lagay. Yung buto niya sa katawan, literal na bali-bali, animoy na sagasaan siya ng sasakyan. Nagtamo rin siya ng mga malalalim na sugat sa likod at ulo, kaya naman hindi siya agarang nakakilos pagkatapos nito. Kinakailangan niya pa noong hintayin ang tatay niya para lamang matulungan siya. Awa naman ng Diyos, nadala siya ng mga ito sa albularyo nang hindi binabawian ng buhay. Subalit sa kasagsagan ng panggagamot nito, nabanggit nito sa kanila na hindi bastang kagat lang ang natamo niya. Mariing inilahad ng matanda na may kakaibang bagay na sumama sa kanyang dugo mula sa laway ng kababata niya. Hindi ito sigurado pero base sa mga nadiskubre nito, may kahalintulad yon sa dugo ng aswang. Ano man ang bagay na yan, posibleng mapanghibabawan nito ang kanyang wisyo sa paglipas ng mga araw. Dagdag pa ng albularyo na hindi ito isang uri ng yanggaw, kung kaya't napakahirap nitong gamutin at mahanapan ng lunas. Sigurado ka ba na ang taong sinasabi mo ngayon ang talagang nakita mo kanina? Panghawakan mo yang salaysay mo, iho, sapagkat kailangan natin yan bukas. Kung sila nga ang may gawa nito, sigurado ako na sila lang din ang may kapasidad na malunasan ito. At sana lang, sumunod sa ating kagustuhan ng pamilya ng kababata mo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng matanda, hindi siya kaagad nakapag-wika. Nanatili kasi ang kanyang atensyon sa sinabi nito, kaya naman karamihan sa inilahad nito sa kanya, hindi niya halos naintindihan. Ilang minuto pa ang lumipas, sumapit na nga ang gabi. Wala mang kain at hindi pa tapos sa mga gawain, nanatili sa kanyang tabi ang kanyang ama upang alalayan at bantayan siya. Nakiusap na rin yon sa mga kadugo nila na magbantay sa labas para lamang masigurong hindi sila basta-bastang malalapitan ng kanilang mga kalaban. Dumaan pa ang ilang oras, napakalalim na ng gabi. Yung pagbantay ng mga kadugo nila, nagwakas na rin. Kaya naman para masigurong ligtas ang paligid, naging abala ang tatay niya sa pagmamasid. Inakala kasi nitong simple lang ang mga nilalang na kanilang kalaban, kung kaya't ang tumatak sa isip nito, hindi yun basta-bastang makakapasok sa bahay ng matanda na hindi dumadaan sa entradang pinto. Yon ang akala ng tatay niya. Ngunit kasabay ng pagsimoy ng malakas na hangin at pagkamatay ng siga mula sa mga balat ng nyog, ay ang pagramdam nila ng kakaibang presensya na pumasok sa bahay ng matanda.
Malayo pa lang rinig na nila ang yapak nito, kaya naman hindi nagdalawang isip ang kanyang ama na hanapin ito. Ang problema, kahit paulit-ulit pa nitong libutin ang bahay ng albularyo, wala itong nakasalubong o nakita man lang. Dala ng pagtataka, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo patungo sa silid kung saan sila naroon. Pagbukas na pagbukas nito ng pinto, agad na bumungad sa tatay niya ang kanilang sitwasyon. At sa hindi malamang dahilan, meron itong napansing panauhin na nakatayo sa kanyang likuran. Dali-dali itong tinanong ng tatay niya kung sino ito, pero hindi yun sumagot. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang napatitig sa lugar kung saan ito nakamasid. Pagbaling niya rito ng tingin, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kababata niya na nakasuot ng bestida. Sa unang tingin, hindi mo ito agarang mapagdududahan kung kaya't kapag tinitigan mo ito ng maigi, dito mo makikita na isa lamang itong pagbabalat kayo. Maya-maya pa, dito na nagsimulang maglakad ang kababata niya kung saan sa bawat pagyapak nito, rinig na rinig niya ang mga usal na paulit-ulit nitong binibigkas. At sa sobrang lakas ng mga katagang yon, kahit yung albularyong tumutulong sa kanya, wala na ring nagawa. Paglapit naman ng kanyang kababata sa kinaroroonan ng matanda, dahan-dahan itong inikot ang ulo ng albularyo hanggang sa tuluyan na itong mabali na siyang nagresulta sa agaran nitong pagkamatay. Labis mang natakot sa ginawa ng nilalang, hindi sila nakaimik ni makagawa ng mga hindi inaasahang bagay. Kampanteng-kampante lang nila itong pinagmasdan habang taus-pusong nagdarasal na sana'y hindi sila nito patayin. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, inilapit nito ang napakabaho nitong bunganga sa kanyang tenga habang nagsasabi ng, "Tanggapin mo ang kapangyarihan ko. Yan ang regalo ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Mike. Hindi ako galit sa lahat ng mga ginagawa mo. Sadyang naiinggit lang ako sa iyo noon dahil sa kalayaang iyong natatamo. Ngunit ngayong magkapareho na tayo, wala na akong kaiinggitan sa iyo. Sa wakas, malalaman mo na rin ang buhay na meron ako. Nagbabakasakali ako na kapag maranasan mo ang sitwasyong kinakaharap ko, mauunawaan mo ang aking prinsipyo. Huwag kang makinig sa mga ito, Mike. Di hamak na mas mataas tayo kumpara sa kanila. Wala tayo ritong kapwa maliban sa ating mga kadugo at kapanalig." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong inilahad sa kanya na hindi nito gagalawin ng kanyang pamilya upang wala siyang makitang rason para bumaliktad sa kasunduan nilang dalawa. Mariin din itong inilahad na hindi na niya mapipigilan ng pagkalat ng dugo sa kanyang katawan, kaya sa halip na labanan pa ito, mas mainam na pakisamahan na lang niya ito. Matapos naman itong makapagsalita, umatras ito sa kanya ng bahagya habang paunti-unting nilalamon ng kadiliman. At sa isang kisap mata, naglaho ito na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, gulat na gulat naman silang tatlo buhat sa nangyari. Bawat isa sa kanila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Di nagtagal, nilibot ng tatay niya ang iba pang silid para matingnan ang kalagayan ng mga naiwang pamilya ng albularyo. Ang kaso lang, pagpasok nito sa loob ng silid kung saan naroon ang asawa at mga anak nito, nakita niya yung nakabigti sa pundasyon ng bubong ng bahay. Lahat ito nadatna ng tatay niya na wala ng buhay, kaya imbis na iligtas pa, napaupo na lamang ito sa tabi habang tulalang pinag-iisipan ang mga bagay na gagawin nila. Alam nito na hindi nila pwedeng lisanin ang bahay na yon nang walang nakakaalam sa kanilang mga kanayon. Dahil sa ganoong rason,
kung kaya't hindi na nagdalawang isip ang tatay niya na gisingin ang mga kapitbahay ng matanda. Bagaman may posibilidad na pagdudahan sila nito ng kung ano-ano, wala na yung naramdamang takot sa katawan. Bastang nasa isip nito noon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang may makatulong sa kanila. At sa awa naman ng Diyos, walang nagduda sa kanila dahil sa detalyadong pagkakasalaysay niya ng mga kaganapan. May mga tao ring nagsuporta sa mga sinabi ng kanyang ama, kaya naman hindi na rin naging mahirap para sa iba na ito ay paniwalaan. Pagsapit ng sumunod na araw, habang abala ang marami sa pagtutulong upang maisaayos ang lamay, dito na dumating ang mga kapwa albularyo ng matanda. Bawat isa nakatuon ng mga katanungan sa kung ano ang nangyari. Nagtanong-tanong din ng mga ito sa sitwasyon niya. Gawa ng pansin nila na parang nangingilag siya sa tuwing lumalapit ang grupo nila. Dahil dito, humanap ng pagkakataon ng grupo hanggang sa masukol na siya ng mga ito. Nang mapagtanto naman ni Mike na wala na siyang matatakasan, napabuntong hininga na lamang siya habang pinagmamasdan ng grupo ng mga albularyo. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon hindi na talaga maganda ang pakiramdam niya. Para siya noong merong matinding lagnat na kahit anong inumin niyang gamot, hindi man lang napapawi. At ang mas nakakaalarma pa sa lahat, mas lalo itong tumitindi hanggat malapit siya sa mga albularyo. Nang mapagtanto niya ito, naglakas loob siyang kausapin ito hanggat meron pa siyang sapat na lakas. Alam naman ng mga taong yon kung ano ang sitwasyon na kanyang kinakaharap, ngunit may kutob siya na meron pa itong ibang pakay maliban sa kasalukuyang nangyayari sa kanya. Paglapit naman ng 4 na matandang manggagamot, may hinahong nagwika sa kanya ang isa sa mga ito. Pasensya ka na, iho, kung hindi ka namin matutulungan. Ang kalagayan mo ay masyado ng malala, kaya wala na kaming magagawa kundi tanggapin na lamang ang tadhanang nakalaan para sa iyo. Pero bago ka mawala, gusto naming malaman kung nasaan ang nilalang na pumatay sa aming kapatid. Hindi kami makakatulog ng mahimbing sa gabi hanggat hindi namin nasisiguro na ito ay wala na rin sa mundo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, medyo nagtaka siya. Kasi kung hindi siya nagkakamali, inabisuhan na yon ng tatay niya ukol sa kinaroroonan ng kanyang kababata. Ngunit nang marinig ng matanda ang kanyang rason, mariin itong inilahad na hindi yun ang tunay nitong lokasyon. Batid nila na nagtatago na ito, kaya ang tanging paraan upang ito ay mahanap ay sa pamamagitan ng dugo na namumutawi sa katawan niya. Dahil sa sinabi nito, agad niyang inisip kung saan ito pupunta. Halos ilang oras niya itong tinanong sa kalooban niya, hanggang sa nagkaroon siya ng pangitain ukol sa kinaroroonan ng kanyang kababata. Hindi man siya sigurado sa kanyang nakita, inilahad niya ito sa mga albularyo, alinsunod sa nais ng mga ito. Nang marinig naman ng 4 ang kanyang inilahad, di ito nagdalawang isip na umalis. Ang kaso lang, magmula noong umalis ito sa lamayan, hindi na ito nakabalik pa. Misteryoso man ang biglaan nitong pagkawala. Alam nila Mike na may nangyari ritong masama. Akala nila doon na magtatapos ang lahat ng pangyayari, pero 2 araw bago ilibing ang matanda at ang pamilya nito, bumisita ang kababata niya. Gabi yun pumunta, kaya naman hindi na ito gaanong napansin ng mga nakikiramay. At kagaya ng inaasahan, dahil sa pagkakaroon nila ng kaparehas, siya ang unang nakapansin nito higit kanino man. Nang maramdaman niyang naroon ang kanyang kababata, ang dating matamlay niyang katawan biglang nagkaroon ng hindi masukat na lakas. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumabas ng bahay para hanapin ang kinaroroonan nito.
At sa pagdating niya sa likurang bahagi nito, nadatnan niya itong abala sa pakikipag-usap sa mga itim na paru-paro. Nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, dahan-dahan yung napasilay sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang pagdating ng 4 kong bisita. Ikaw ba ang nagturo sa kanila, Mike? Ba't mo to nagawa? Hindi ba't sabi ko sa'yo? Ayoko nang may pumupunta sa aming lugar nang hindi man lang nag-aabiso. Pero wag mo na itong ipag-alala. Dahil yung mga yon, naibaon na namin sa lupa. At kaya lang ako ngayon na parito, ay dahil sa gusto lang kitang makamusta. Pansin ko na kumapit na sa katawan mo ang regalong bigay ko sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Panahon na lang din ang makapagsasabi kung kailan tayo magkikita at magsasamang muli. Mag-iingat ka, kaibigan. Marahil ito na muna ang huli nating pagkikita sa loob ng 1 dekada. Umaasa ako na sa muli kong pagbabalik dito, tinupad mo na ang pangarap ko para sa'yo. Pagkasambit ng kanyang kababata sa mga katagang yon, bigla itong tinubuan ng malapad na pakpak na punong-puno ng mga itim na balahibo. Pagkumpas naman ito, agad na lumutang yun sa ere, kasabay ng mabilis nitong paglaho. Magmula noong narinig niya ang sinabi nito, lahat ginawa niya para hindi mangyari ang hula nito para sa kanya. Ngunit dahil sa dugo nitong namumutawi sa kanyang kalooban, hindi na rin niya ito nakontrol pa. At habang tumatagal, ang dating Mike na ayaw magpasakop sa kapangyarihan ng kaliwa, unti-unti nang nalulunod sa kapangyarihan. Ilang taon lang lumipas, dahil sa lakas ng dugo ng aswang na namumutawi sa kanya, nagdesisyon na siyang umalis sa bahay nila. Ang ikinakatakot niya kasi, na baka kapag nanatili pa siya, may madisgrasya siya sa kanyang pamilya. Ayaw naman niya itong mangyari, kaya pinili niyang mamuhay ng mag-isa. Sa mga unang buwan, aminado siya na hindi ito naging madali. Marami siyang kinakailangang isaalang-alang noon, kagaya ng mga pagkain, pag-iwas sa mga taong napapadaan sa bahay niya, at kung ano-ano pa. Kailangan niya kasing pagtuunan ng pansin ng mga bagay na yon, dahil habang lumilipas ang araw, mas lalo ring tumitindi ang kanyang pag-aasam na makakain ng buhay na karne. Ayon sa kanya pinuno, na noong mga panahong yon, pawang mga buhay na hayop ang kanyang pinagtsatsagaan. Noong una, nakakain naman itong mapuna ng gutom niya, pero habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang tila bang paglalim ng kanyang tiyan. Hindi naglaon, nakarinig na siya ng tinig sa kanyang isip na nagsasabing dumayo ng nayon para maghanap ng mga biktima. Nang marinig niya ang tinig, pinilit niya itong pigilan sa abot ng kanyang makakaya, pero nabigo siya. At hindi nagtagal, nadatnan niya ang kanyang sarili sa nayon, naghahanap ng mga biktima. Nasa katinuan pa naman siya noon pinuno, kaya ang hinanap niya, yung mga taong may matinding kasalanan sa mga kapwa nila. Nagdesisyon na rin siyang puntahan ang bahay ng lalaking manggagamit sa kanilang lugar, na halos ilang taong pa ring nananatiling malaya sa kabila ng mga kasalanan nito at dami ng babaeng ginamit. Pagdating niya sa bahay ng lalaki, bumungad yun sa kanya na kasalukuyang umiinom kasama ng kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa ang taong yun. Animoy wala itong iniisip na responsibilidad sa sarili nitong pamilya. Nang masipat naman niya ito, di siya nagdalawang isip na lumapit. Habang naglalakad, wala siyang nararamdamang kahit na anong kaba, sa kadahilan ng sanay na siyang gamitin ang abilidad na ibinigay ng kababata niya sa kanya. Pagharap naman nilang dalawa, gamit ang mahika, kinontrol niya ang isipan ng mga kainuman nito. Dahil sa ginawa niya, kung kaya't agad naman yung nagsialisan.
Nang masipat naman yon ng lalaki, di naman ito nagdalawang isip na tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, Sino ka ba? Ba't mo pinapalis sa mga kainuman ko? Kapag hindi mo sila pinabalik dito, gagawin kitang pulutan. Akala mo hindi ako kumakain ng aswang? Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na hawakan ng kamay nito, sabay hugot dito ng malakas hanggang sa humiwalay ang buto nito sa siko. Sa sobrang bilis ng pangyayari noon, wala nang nagawa ang taong yun kundi ang mapasigaw. At dahil sa ingay nito, agad naman niyang hinawakan ng panga nito hanggang sa mabali niya na ito ng tuluyan. Matapos naman niya itong maisakatuparan, nawalan na ng kakayahan ng lalaki na makasigaw pa. Dahil sa pangyayaring yun, sinubukan siya nitong labanan buhat sa pagnanasa nitong makatakas sa kanyang mga kamay. Ang kaso lang hindi rin ito naging madali dahil sa lakas na kanyang taglay. Ilang minuto pa ang lumipas, bali-bali na ang buto ng lalaking yon. Pagramdam niyang hindi na ito makakalaban pa, agad naman niya itong kinaladkad pabalik sa bahay niya. Pagdating naman niya dito, binalatan niya ito ng buhay bago inilublob sa kumukulong mantika. Literal na pinrito niya ang taong yon bago ibilad ang ilang parte ng karne nito na hindi pa gaanong naluto. Yung ulo, braso at binti naman ng taong yon ang naging hapunan niya na halos pumuno sa kanyang tiyan sa loob ng 3 araw. Ayon kay Mike, 3 araw siya noong tulog dahil sa sobrang pagkabusog. At pagkatapos nito, doon na mas lalo siyang naghangad na kumain muli ng karne ng tao. Upang ito ay maisakatuparan, kinakailangan niyang tumawid ng dagat. Pagdating niya sa lugar ng Kalbayog, iniba niya ang kanyang pangalan at itsura. Namuhay din siya sa liblib na lugar malapit sa bayan, nang sa gayoy masigurong walang makakaistorbo sa kanyang mga gagawin. At sa loob ng halos ilang taon, marami na siyang taong napatay. Lahat yon kinain niya, at lahat din ito pawang masasama. Kahit may mga puntong may nakakaharap na siyang albularyo, hindi ito sapat na rason para paslangin niya ang mga ito. Ang ginagawa niya, nililigaw niya ang mga taong yon, at kapag hindi na niya maiwasan, kinakalaban niya na ito hanggang sa tuluyan na itong makaramdam ng takot mula sa kanyang presensya. Dahil sa ganun niyang taktika, kung kaya't kinakatakutan siya ng marami. Kapag nga naglalakad noon si Mike sa bayan, walang taong may lakas ng loob na makipag-usap sa kanya. Subalit lahat ng iyon ay biglang nagbago nung may makilala siyang batang palaboy-laboy sa bayan. Ito ang nagkusang lumapit sa kanya at sumama ng kusa patungo sa kanyang tahanan. Ni minsan hindi ito natakot sa kung ano siya, kaya naman sa katagalan ng pagsasama nila, aminado siyang nakuha nito ang kanyang loob. Magmula noong pinagkatiwalaan niya ito, itinuring niya yung hindi iba sa kanya. Lahat ng taong may galit sa bata, pinagpapapatay niya nang sa gayoy mabigyan nito ng tahimik at maayos na buhay. Duman pa ang ilang dekada, unti-unti nang naramdaman ni Mike ang sumpa ng kamatayan. Batid niya na marami siyang kasamaang ginawa sa buhay niya, kaya hanggat meron pa siyang lakas, ibinahagi niya rito ang kanyang talambuhay nang sa gayoy sa oras ng kanyang paglisan, meron siya roong iniwang pamana. Ayon sa batang nakasama ni Mike, pumanaw siya taong 2015. Atake sa puso ang sanhi nito, ngunit hindi ito kumbinsido. Naniniwala ito na ang bagay na kumitil sa sarili nitong buhay ay walang iba kundi ang dugong pamana ng kababata ni Mike.